matapos nga namin makuha ang huling sahod sa YouTube, ay niyaya ko kaagad ang aking pamilya makipagbanding na kahit papano ay maibsan ng kunti ang problema na aking naramdaman. At matapos nga ang aming pamamasyal ay umuwi kaagad kami. Ngunit nagulat ako sa natirang cash sa aking wallet kung saan kunting barya na lang ang natira at kasama nga dito ay ang 2 buo. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa na kung makikita mo nga ay itinawa ko na lang bago ko ipinakita ang nasabing lagayan ng pera. So ayan mga kakibat, kadarating lang namin. So maraming salamat, at least kahit papano nabawas-bawasan yung kunting problema. Ginawang 10 kilo namin yung bigas kahit wala nang ulam, basta may bigas lang. So para sa akin, bigas lang, solve na ako dito kahit walang ulam. Sanay tayo sa hirap. So ngayon, ipakita ko sa natawa ko Ayan ipakita ko sa inyo kung magkano na lang yung natira. Ayan. Ayan 2 buo pa yung natira natin, isang 50 at saka isang 20. At siyempre yung mga barya barya na lang talaga. So let's go, pasok lang tayo dito sa loob. Isa pala sa pangunahing gamit namin dito na nakatambak yung gamit namin dati sa Bikiri. At kinabukasan ay maaga ako gumising para mag-isip kung ano bang pwede gawin, paano magkakapera ng kunti. Good morning mga kakibat, welcome back sa panibagong episode ng ating YouTube channel kung saan maaga tayo gumising ngayon. So ngayong araw gagawa tayo ng paraan paano at saan tayo makapaghanap ng puhunan para sa ating gagawing hanap buhay. So let's go! Tapos ko lang maligo. Kapilan tayo saglit. Bago ko nga sinimulan ang aking plano, ay nag-almusal muna ako. At pagkatapos nga ng aking almusal, ay nagbihis na ako. Isa nga sa aking target ay ang pangangalakal dahil gusto ko lumaban ng parihas at patas na hanap buhay. At isa nga sa una kong sinilip ay ang bodega sa labas
ng aming bahay na inupahan. So ngayon, nandito ako sa bodega. Gagawin ko, linisan ko muna. So ito yung bodega na nandito sa labas. Tapos titingnan ko kung ano yung pwedeng mapakinabangan dito. Basta lahat na pwedeng mapakinabangan na maging pera. So ito yung gagawin natin. So let's go. Pasok lang tayo dito sa loob. So isa pala sa pangunahing gamit namin dito na nakatambak yung gamit namin dati sa bikiri. Sa una kong sinilip ay ang bodega sa labas ng aming bahay na inupahan, kung saan tuwang-tuwa ako nang makita ko ang mga plastik at bote na nakatambak sa loob na inilagay ko kaagad sa mga bakanting sako. So ngayon, unahin muna natin iligpin yung mga nakakalat dito sa sahig tulad ng mga plastik, bote at saka mga lata at ilagay natin sa sako. Let's go. At habang patuloy ko na inilagay sa sako ang ibang kalakal, ay may umagaw sa akin ng pansin nang makita ko ang mga lumang gamit ng aming bikiri. Isa nga dito ang mga bakanting tangke ng gasol. Te, Oh, mahal ka na? nagkapagkape na ako. Ano, ilan nakita mo dyan? 4 pala to. Ha? 4. Anong ano? Ayan, na shilin, pista, Grigasco, di ko alam yung dun sa dulo. Marami din buti dyan. Oo, marami. Ilabas ko ito lahat mamaya. So ayan mga kakibat, isa sa pangunahing nakita ko ngayon, itong mga tangke. So meron kaming 4 na tangke ngayon dito.